Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sasagutin natin ang katanungan ng ating kababayan na si Ann Santos 1014. Sabi niya, hello po. Pwede po ba kayo gumawa ng video kung bakit mas mainam kumita sa Spain kesa sa Romania? Marami po kasi nagsasabi na mas maganda pa rin sa Romania dahil mas mababa ang cost of living kesa sa inyo sa Spain, please. Ayan, syempre sasagutin natin yan sa pamamagitan ng nag-search muna ako. Nanood ako ng mga video ng mga nasa Romania para naman accurate at talagang totoo yung mga sasabihin ko. Mahirap kasi yun, magsasabi ako sa inyo ng information na hindi naman totoo or kung saan-saan lang kukuhain. Kaya syempre doon tayo sa makatotohanan. Magiging mas makatotohanan kung doon tayo kukuha ng information sa mga taong naandun mismo sa lugar na yan. Ayan. Base sa aking mga nakalap, kung sakaling kayo ay mag-a-apply, manggagaling kayo ng Pilipinas, ang mga agency doon, syempre nakalagay sa kontrata kung magkano ang sasahurin nyo pagdating sa Romania. At yun nga ang kadalasan nakalagay ay 500 euro. Ewan ko lang ngayon kasi hindi naman bago yung napanood ko 1 year ago o kaya 8 months ago. Ang sahod daw kasi na nakalagay ay 500 euro. Ganun lang kaliit ang sahod na ino-offer once na mag-trabaho kayo sa Romania. Then, after naman ng 6 to 8 months, may possible naman na tumaas ang inyong sahod. Kaya lang, depende din sa employer na mapapasukan nyo. Pero automatic, after ng 2 years nyo na pagtatrabaho sa same employer na yon ay automatic kailangan nilang taasan ng inyong sahod. If ever naman na hindi kayo nagkasundo ng employer nyo at magbi-break contract ha, pwede ka namang makahanap ng trabaho. Maghahanap ka ng trabaho doon at mas maganda pa kasi may possible na mas mataas ang magiging sahod mo. Kasi may mga employer din doon na nag-aabang ng mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho para maging helper nila sa bahay nila. Ayan. Tapos, kung halimbawa naman ikaw ay matagal na doon, ikaw ay resident na, may mga kababayan daw tayo doon na kumikita ng 1,000 to 1,200 euro a month. Ayan. Kasi kahit saan lugar naman, kahit dito sa Spain, ay iba-iba ang sahod dito. Kasi depende din sa magiging amo. May malaking magbigay, may maliit magbigay. Advice din noong napanood ko, if ever na mapupunta kayo ng Romania, mas maganda, huwag kayo magbe-break contract kasi hindi kayo makakakuha ng release paper mula doon sa inyong employer na yung release paper na yan ay magagamit nyo para makahanap kayo ng trabaho sa ibang amo. Kung itatanong nyo kung ilang oras ang trabaho sa Romania, nakalagay sa kontrata ay 8 hours per day or 40 hours per week. Kaya lang hindi nasusunod ito. Lalo na kung ang trabaho mo ay stay in ka. Kailangan ang susundin mo ay kung ano yung mapag-uusapan nyo ng employer mo pagdating mo doon sa Romania. Kasi kadalasan kapag stay in ka ay mahaba ang oras ng iyong pagtatrabaho. Meron pang nabanggit doon na may mga kababayan tayo na yung bata ay natutulog kasama ng ating kababayan. Ayan, hindi naman lahat at depende. Tatandaan natin na iba't iba tayo na nagiging sitwasyon once na pumunta tayo sa iba't ibang lugar. Sa Romania, kapag nakapag-stay ka na doon ng 5 years, ikaw ay pwede nang maging residence doon. Ang benefits naman sa Romania ay meron silang 21 days or 3 weeks na vacation. Pwede mo tong gamitin para makapagbakasyon ka sa Pilipinas o kaya naman ay pwede mo sabihin sa amo mo na ipagtatrabaho mo na lang yung 3 weeks na bakasyon mo at syempre babayaran ka. May mga employer na sinasagot nila ang pamasahe mo kung gusto mo umuwi ng Pilipinas. May mga employer din na nagbibigay ng 1 month na allowance mo or 1 month na sahod mo kasi nga hindi ka magtatrabaho, babayaran din nila. May mga ganong employer. Kaya lang, hindi lahat. Lalong-lalo na kung ikaw ay bago lamang sa Romania, 1 year ka pa lang, huwag mong aasahan na sasagutin ng employer mo ang iyong plane ticket. Tatandaan natin na bawat tao ay may kanya-kanyang karakteristik. Merong mabait at merong hindi. Kaya yan. Halimbawa, may kaibigan kayo doon na gano'n na nangyari, huwag mong asahan na magiging gano'n din yung employer mo para sa'yo. Kung itatanong nyo kung bakit maliit ang sahod sa Romania, base doon sa napanood ko na video, ang reason niya kasi ay dahil daw sa maliit ang gastos papunta ng Romania. May mga kababayan kasi tayo na nakapunta ng Romania na no placement fee, pero syempre may mga ginastos din sila, pagkuha ng mga dokumento o kung ano-ano, pero konti lang, ganon.
Unlike kapag ikaw ay pupunta ng any Schengen countries na napakalaki ng gagastusin na nasa 300 plus, 400 plus thousand. Tapos, dati kasi ang Romania ay hindi pa Schengen countries. Pero ngayon, simula ata noong April or May ay Schengen countries na ang Romania. Kaya kung sino ang mga nasa Romania, pwede na kayong lumipas sa any Schengen countries anytime na gugustuhin nyo, basta kayo ay may visa pa dyan o kaya kayo ay may residence na dyan. Lagi nyo lang tatandaan na kahit saan man lugar tayo mapunta, malaki man o maliit ang ating sahod, ay hindi nakabase sa laki ng sahod natin. Ito ay nakadepende kung paano natin ihahandle ang ating pinaghirapan. Kasi pag minsan malaki ang sahod, malaki din ang gastos. Pag liit ng sahod, pag liit ng gastos. Depende. Mas maganda ay kahit maliit ang sahod, basta malaki ang nasisave mo, mas maganda kaysa naman sa malaki ang sahod mo, puro waldas ang nangyayari. Ayun nga pala, sa Romania, ang day off doon ay every Sunday lamang. Pag hindi ako nagkakamali. Ibibigay ko na ang pagkakaiba ng Romania at ng Spain. Sa Romania kasi maliit ang sahod, nasa 500. Pagpalagay na natin 600 ang sahod. Pag naandito kayo sa Spain, ang sahod dito, ang pinakamababa na ay nasa 1,100 at ang iba pa ay sumasahod ng malaki, nasa 1,300. Malinis na yon. Kaya lang, syempre, may mga boarding house, may mga pagkain, at kung ani-kani pa na, depende kasi talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na depende yan. Wala yan sa laki ng sahod. Ipagpalagay na kung if ever andito kayo sa Spain, pinakamalinis nyo ng sahod, nabawas nyo na yung boarding house nyo, yung ibang expenses nyo, pinakamalinis nyo ng sahod dito, ipagpalagay na natin ang 900. Napakalaki pa rin ang difference ng 900 doon sa 600 na iyon. Ang day off dito ay Sabado ng hapon at saka Linggo. Halos dalawang araw ang day off. Unlike doon, isang araw lang. Ang kagandahan pa dito ay merong bonus na natatanggap every June at December. Sa Romania kasi ay wala namang nabanggit. Then, ang holiday dito ay 30 days or 1 month. At pwede pa kapag umuwi ng Pilipinas, iba nating mga kababayan, 45 days sila nagbabakasyon sa Pilipinas. Yun nga lang, depende lang din sa amo. Pero may mga amo din dito na nililibre ang kanilang plane ticket. Ayan. Regarding naman sa oras ng trabaho dito, ay halos same lang din. Kaya lang dito kasi sa Spain, kahit bago ka man o hindi, pwede kang makahanap ng trabaho na stay in or stay out. At kapag stay out kasi, mas maganda kasi 8 hours lang ang pagtatrabaho. At same lang din naman ang sahod. At ang kagandahan pa dito, in 3 years lamang, pwede ka na maging resident. Ayan, sana ay malinaw na sa inyo kung anong pagkakaiba ng Romania at ng Spain. Maraming salamat sa iyo, Ann Santos. At sana sa mga kababayan natin na makakapanood, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment lang sa mga videos na ginagawa ko. Ay, maraming salamat!